Pumasok si Raven sa kanyang opisina at ang malapad ng ngiti ng kanyang sekretary ang bumungad sa kanya. She's grinning from ear to ear. Okay lang sana nung una, ngunit habang tumatagal, ay parang may iba na sa ngiti nito. Bakit ganito ang tingin ng babaeng ito? May dumi ba ako sa mukha? Pasimple siyang tumalikod at pinunasan ang kanyang bibig gamit ang kanyang panyo, dahil baka may naiwan ng bakas na pagkain ang kanyang labi. Nagmamadali kasi siya na makabalik. Isa pa, kung kanina pa man may dumi ang mukha niya, hindi rin naman iyon sasabihin ng kanyang tarantadong kaibigan na si Glenn, na walang ibang ginawa kanina sa cave kundi tignan ang mga waitress na nag-aasikaso sa kanila. At dahil din nakikipaglandian ito, kaya hindi siya nakabalik agad. Napatingin siya sa kanyang panyo at wala naman siyang nakitang dumi, kaya muli siyang napalingon sa kanyang sekretarya. Nakangiti pa rin ito sa kanya, kaya naman ay nagsalita na siya. Anong meron? Bakit ka nakangiti? Tanong niya at mas lalong lumapad ang ngiti nito. Now she looks more scarier. Wala po, sir. Welcome back po. Masayang sabi pa ni Hestia pagkatapos ay kinuha ang ipad na sa mesa. The board meeting will start in 0 minutes, sir. The boardroom is ready and everyone is there na po. I'll let them know that you're here now. Pagkasabi ng kanyang sekretarya, ay tumango siya at pumasok sa loob ng kanyang opisina para kunin ang kanyang laptop, pero wala na ito sa mesa. Muli ay narinig niya na nagsalita ang kanyang sekretarya. Nasa boardroom na po ang laptop nyo, sir. Everything you need, sir, ay naka-ready na. Even the reports are there na po, sabi pa nito na agad na ikinamangha niya. Ikaw na lang sir ang kulang. Good. Let's go then. Lumabas siya ng kanyang opisina at hindi maiwasan na mapatingin sa lamesa ni Hestia. Nakita niya ang mga documents na nakapatong sa ibabaw. What are those? Lumingon si Hestia at napatingin sa tinuturo niya. Mga documents sir for signing niyo po. I already informed the departments na mamaya po sila makakakuha ng updates after niyo po mapirmahan. Pinaghiwalay-hiwalay ko na po iyan, sir. Yung mga kailangan pong pirmahan na urgent at yung mga kailangan mo pa po na reviewin. Tumango siya, ngunit hindi na siya nagsalita pa at nagpunta na sa boardroom kung saan naghihintay ang lahat sa kanya. At kagaya ng sinabi nito kanina ay nakaayos na nga at naghihintay ang lahat. He admit, he's impressed. Pero ilang linggo pa lang naman ang lumilipas. He knows nagpapasikat lang ito. Tignan natin kung consistent. He's gay, ani ni Hestia kay Danica pagkatapos ay inilagay ang ilang inumin sa tray. What? Bakla boss mo, hindi rin naman makapaniwalang tanong ni Danica sa kanya na siyang kumuha ng tray. Si Danica ay isa sa mga kasama niya sa kwarto kung saan siya naka-bed space. Ito yung nagtatrabaho sa casino bilang dealer, at sa gabi naman ay nagsa-sideline ito sa sports bar kung nasaan siya ngayon. Ang kasintahan ni Danica ang manager ng sports bar na ito at nangailangan sila ng mga on-call waitress nitong nakaraan. Naghahanap kasi siya ng sideline pandagdag sa kita niya at maswerte na naisama siya nito sa racket na ito. She's working here for a week now. Napagtapos ng kanyang trabaho sa company ay uwi lang siya, magpapahinga saglit habang hinihintay si Danica para sabay na silang magpunta rito sa sports bar. Mabilis niyang nakagaanan ng loob si Danica, lalo pa at marami silang pagkakatulad nito. Nabukod sa taga-probinsya ito ay breadwinner din ito na nagtitiyaga sa ilang trabaho upang magpadala sa pamilya sa probinsya. Kaya naman madalas silang magkwentuhan. At minsan na nilang topic ay ang boss niyang si Raven. At first, ayaw ko pang maniwala sa kanila. But matagal na sila sa company at malamang sila talaga ang mas nakakakilala kay boss. Kaya naman sure legit, anya pa kay Danica na tila siguradong sigurado siya sa kanyang sinasabi. Pero ikaw ang nakakasama niya sa office, di ba? So hindi mo napansin tanong ni Danica bago naupo sa tabi niya. Umiling siya. Hindi, bago pa lang ako at hindi naman kami masyadong nagkikibuan ni sir. Maliban na lamang kapag may pag-uusapan kami about sa meeting. Pero aside roon wala na. Pero na-realize ko na, baka nga siguro, lalo papansin ko medyo masungit nga siya at sobrang linis sa katawan pati sa paligid niya.
Ayon on makalat eh. Yun lang ang basis mo. Grabe judgmental naman, baka naman talagang malinis lang siya at likas na masungit. Mga snob at parang seryoso type lang. Noong kinukwento mo nga sa akin, nai-imagine ko na ang gwapo-gwapo ng boss mo eh. Parang yung tipo na pa-mystery lang, masungit pero yumi. Alam mo ba sabi nila? Kapag mga ganyan na tahimik daw at masungit yan daw yung masarap habul-habulin. Saka mas Dax daw. Dax, tanong niya na tila hindi maintindihan ang sinabi ni Danica. Natawa si Danica. Hindi mo alam ang ibig sabihin ng Dax, tanong nito at tumango siya. Dax, ibig sabihin malaki ang kargada. Etits, or malaki ang titi. Halos pamulahan ng mukha si Hestia sa sinabi nito. Huy bunganga mo, Anya at mas lalo pang natawa si Danica. Ano ba itong mga salita na nalalaman ko? Una tsupa ngayon kargada. Parang mali ata ang mga choice of people na kinakausap ko ha. Sinagot ko lang ang tanong mo kaya. Hindi niya alam pero biglang pumasok sa isip niya ang sandali na matapat ang mukha niya sa pagitan ng hitan ito noong nagmamakaawa siya rito. Medyo mukhang malaki nga dahil naramdaman ko sa pisngi ko. Napasapo siya sa kanyang mukha at umiling. Pilit na inalis sa kanyang isipan ang nangyaring iyon. Tumigil ka nga Hestia, hindi mo dapat iniisip yun. Kalimutan mo na iyong nakakahiyang ginawa mo. Kung biniyayaan naman ng malaking kargada ang boss mo, wala kang pakialam doon lalo pa at hindi tama na imaginin mo kung gaano kalaki yung kanya. Sabi rin nila may relasyon sila nung Glenn, yung lagi niyang kamiting. Siguro nga meron. Lalo pa at laging nandoon iyon sa office at lagi niyang kausap. Kung ganon, sayang naman pala ang boss mo. Parang bet ko pa naman sana kayong dalawa. Sasabihin ko sana na akitin mo, kahit one night stand lang, tignan mo kung malaki talaga. One night stand, tanong niya ulit kay Danica. One night stand, yung magsisex kayo ng isang beses lang, no strings attached. No feelings involved. Tikman mo lang once, diretsong sagot nito, kaya muli na nanlaki ang mata ni Hestia. Seryoso? Saang mundo ka ba galing? Bakit hindi mo alam iyon? Wala ka bang friends? Sa Christian school ako graduate at wala rin akong friends. Sagot niya dahil iyon ang totoo. Pero may ganun pala, tanong niya na tila hindi makapaniwala. Sa ganun kami nagkakilala ng boyfriend ko, parehas malungkot, naisipan na tikman ang isa't isa without any feeling involved. Pero iyon, nasarapan, hinanap-hanap at niligawan na nga ako. May ganun pala. Iba talaga sa Maynila. Pero bakla si sir. Paano ko naman siya titikman? Nanlaki ang mata niya sa bagay na nasa kanyang isipan kaya mabilis niyang sinaway ang sarili. Hoy Hestia. Bakit may plano kang tikman ang boss mo? Naku. Therese. Therese. Tigilan mo yan. Bakla si sir at may boyfriend siya. Saka hindi mo dapat iniisip ang mga bagay na iyan. Dapat ang iniisip mo ngayon ay ang kumita pa ng mas maraming pera dahil kapag tumawag ang nanay mo at wala kang naibigay ay makakarinig ka na naman ng mga katakot-takot na salita sa kanya. Anya pa sa kanyang sarili. Mabuti na lang talaga at may racket siya ngayon, idagdag pa na malaki mag-tip ang mga customer rito sa sports club na pinapasukan niya. Kahit papaano ay malaking tulong iyon para pandagdag niya. Naku, basta. Bakla man si sir or hindi. Ang importante ay mabuti siyang boss. And as long as he's good to me, wala akong problema sa kanya. At sana lang din mag-conflict itong trabaho ko sa full-time ko, anya kay Danica. Ay, wait speaking of sideline, gusto mo pa mag-sideline? May friend ako na nangangailangan sila ng kompanyon para sa matatanda. Hinampas niya si Danica at pinanlakihan ng mata. Natawa ito at umiling. Gagi. Hindi pang pupukpuk yun, kompanyon lang. Like sasamahan mo sila kung gusto nila magpunta sa grocery o kaya mag-golf or kapag may party. Babae or lalaki, saka mababait matanda roon wag kang mag-alala. Taray. May ganong trabaho. Sige sabi mo okay iyan, basta hindi ako magkakaproblema dyan ha. Ako ang bahala sa iyo. Promise, okay iyon.
Napahikab si Hestia habang tinitignan ang schedule ng kanyang boss. Puyat siya at ramdam ang pagod matapos ng kanyang raket kagabi. Maliban kasi sa raket niya sa sports club ay pinatos niya na rin ang sinasabing isa pang raket ni Danica. Ayos din naman pala ang raket na iyon ay hindi ganoon kahirap. Isang kumpanyon lang naman at madalas nagpapasama lang kung saan-saan ang mga client niya. Karaniwan sa mga ito ay matatandang mayaman na sa sobrang busy ng kanilang mga anak at apo ay nagbabayad na lang sila ng tao na makakasama nila kahit saglit lang. Ang ilan kasi sa mga ito ay dinyal pa na kailangan nila ng caregiver or stay-in assistant kaya naman ay nagha-hire na lang sila ng part-time personal assistant or companion ika nga. At ang client nga niya kagabi ay nag-organize ng movie night kasama ang mga kaibigan nito sa pagmamay-ari nitong clubhouse, kaya naman ay madaling araw na siyang nakauwi. Pangatlo na ito sa mga naging client niya. Yung una isang matandang lalaki lang na nagpasama lang habang nag-go-golf. Ang pangalawang client naman niya ay babae at nagpasama sa kanya sa mall upang mag-shopping. At ang pangatlo nga ay ang kagabi na nagpa-party at nanood ng mga 70 movies kasama ang mayayaman din nitong mga kaibigan. Grabe talaga ang mga trip ng mga mayayaman. Kapag walang time sa iyo ang pamilya mo, kaya nila na mag-hire lang ng taong sasama sa kanila. Kaibahan pag mahirap ka. Alis ng isa, sasama lahat. Party ng isa, pati buong barangay pupunta kahit di mo naman kilala, makikiparty. Minsan kahit na ayaw mo ng kasama mamimilit pa rin na sumama, basta lang makalibre. Pero hindi naman siya nagrereklamo sa trabaho niya kagabi. Nag-enjoy nga siya ang laki pa ng tip na ibinigay sa kanya. Kailangan niya yon, lalo pa at tumawag na naman ang nanay niya at naghahanap ng padala. Kaso ito nga puyat siya at halos wala pang 3 oras ang tulog. Ms. Coronel, I'm asking you if you're okay. Ay, pek. Gulat niyang sabi nang hindi napansin na nasa harap niya pala ang boss Reven niya. Agad siyang napatigil nang mapansin ang kanyang sinabi. Ay, sorry sir. Anya pa bago kinusot ang kanyang mata. Bibig kong ito talaga. Are you okay? You look pale. I'm fine, sir. Ano lang napuyat lang po kasi ako sa bagong drama na pinapanood ko kaya ito po. Pero I'm alright sir. Ready for today? Anya pa bago na patayo at malawak ang ngiti kay Raven. Tinignan siya nito simula ulo hanggang paa. Get home. Po. Nagtataka niyang tanong. Teka. Nagalit ba siya kasi puyat ako kaya pinapauwi niya ako? Sir, promise I'm fine. Keri ko po magtrabaho today. Umiling si Reven. No, get home ang rest alis din ako. I'm flying to Shanghai in 2 hours. Kasama ko si Glenn. Teka, may date na naman sila ni Glenn. Paano ang mga meeting niya today? Sir, paano yung mga nakast mong meeting today? I texted you to cancel it hindi mo nabasa. Masungit na tanong nito kaya dali-dali niyang kinuha ang kanyang cellphone. Hindi niya pa nabasa ang message nito, lalo pa at abala siya sa pag-aayos ng switch nito. Sorry, sir. Sage po, noted po. Kailan po ang balik mo, sir? Para maayos ko po agad ang switch mo. I'll be back tomorrow afternoon, so reached all MO meetings on Friday. Ang taray talaga pag mayaman. Parang ginagawang kabilang kanto lang ang ibang bansa. Noted, sir. Isisend ko na lang po sa iyo ang updated schedule mo po. Tumango si Raven at pumasok sa kanyang office. Ilang saglit lang ay lumabas na ito. Parang may kinuha lang siya roon. Go home, sa bahay mo na yan gawin. Sabi nito at tumango siya. Sunod ay may inabot ito sa kanya. And do me a favor. Sure, sir. Ano po iyon? Can you look for a cleaning agency? Gusto kong ipalinis yung kondo ko ngayong araw. Ito ang address ng kondo ko. Hindi ko gusto yung linis nung naglinis kahapon kaya ipapalinis ko ulit. Inabot nito sa kanya ang isa 0,000 pesos. Here's the money. Ikaw na ang bahala. Nalalaki ang mata niya na tinignan ang pera. Isa 0 kaya para sa maglilinis, sir. Tumango si Raven.
Yes, sige na I need to go. Nang makaalis si Raven ay agad siyang naghanap ng cleaning agency. Ngunit walang available ngayon. Kaya naman ay napabuntong hininga na lang siya at napatingin sa pera. Sunod ay lumapad ang kanyang ngiti. Tanga ka, kailangan mo ng pera di ba? Bakit hindi ka na lang ang maglinis? 10,000 pesos. Easy money, maglilinis lang naman siya. Now she's grinning from ear to ear. Hindi naman siguro magagalit si Sir. Napatingin si Hestia sa gate ng subdivision na nadaanan nila. Iginala niya rin ang kanyang tingin sa paligid ng subdivision habang nasa loob siya ng taxi, lalo pa at talagang napakaganda ng mga bahay sa subdivision na ito. Ang laki ng mga bahay at gagarbo rin. Hindi pala bahay kundi mga mansyon ang mga nakatayo rito at may malalawak pa na garden. Naloka naman ako kay Sir, akala ko ba unit lang ang ipapalinis niya. Mukhang mansyon ata ang madadatnan ko rito na tirahan niya, anya pa at napatingin sa kanya ang driver ng taxi. Mayaman boss mo, ining ano, tanong nito at tumango siya. Exclusive ang subdivision na ito, kaya rin tayo hiningian ng pass kanina. Nakapaghatid na rin ako rito noon, pero malimit lang dahil hindi naman nasakay mga mayayaman sa taxi. Kaya sure ako mayaman ang boss mo. Tumango si Hestia habang nakangiti. Medyo po, mahinang ani niya, ngunit napaisip din kung dapat niya bang sinagot ang tanong nito. Hindi naman siguro ako kikidnapin nito no? Tapos ipatubos kay Boss Raven. Kasi sure ako na hindi naman ako tutubusin on. Umiling siya upang alisin sa kanyang isipan ang naisip, kahit pa nakinakabahan na siya. Sa wakas ay nakita niya na ang karatula ng street kung nasaan ang bahay ni Raven. Manong, kaliwa po tayo, anya at sinunod naman ito ng driver. Hindi kalaunan ay nakita niya ang number sa address nito at doon na nga pumara. Manong, ito po bayad, salamat po. Pagkatapos niyang magbayad ay bumaba siya bitbit ang ilan sa mga cleaning materials na binili niya. At nang tumapat na nga siya sa gate ng bahay ni Raven, ay muli siyang namangha sa kanyang nakikita. Napakalaki ng bahay nito. Modern-style two-story house na may malawak din na garden. Gawa sa glass ang bahay, ngunit hindi kita ang interior. Wow, grabe. Super yaman talaga, anya pa bago sinuksok ang card sa gate, dahilan para bumukas yun. Halos kumislap ang kanyang mga mata, habang patuloy niyang iginagala ang tingin sa paligid. Sa magazine at telebisyon niya lang kasi nakikita ang ganitong bahay. Simula naman nang mapadpad siya sa Maynila ay puro building at apartment complex lang ang kanyang nakikita. Ni hindi niya nga alam na may ganitong subdivision pala sa Maynila. Nasa puso ng syudad at napapaligiran ng mga high-rise building ang napakahandang lugar na ito. Tila isang paraiso sa magulong paligid. Pumasok siya sa loob at agad na bumungad sa kanya ang mga sports car na pagmamay-ari ni Raven. Wow! Grabe! Ang ganda, anya pa lalo pa at never pa siyang nakakita ng ganito kagandang sasakyan. Sunod ay pumasok sa may sala. Ay puki, gulat niyang sabi nang biglang bumukas ang mga ilaw. Hindi niya akalain na automatic ang mga ito kaya naman ay namangha siya. Ngunit habang tinitignan ang loob ay mas lalo niyang napagtanto na kung napakaganda sa labas ay mas lalong napakaganda sa loob. Mukhang mamahalin ang mga gamit, parang sadya lahat ng gamit nito sa loob. May tiil sa harapan na napakalaki, parang sinehan ang dating. Ngunit kung mamamangha siya sa parte ng bahay ni Raven, ay wala nang iba, kundi sa napakalaking aquarium dito sa gitna ng bahay. Aquarium o terrarium ba ang tawag rito, walang laman na tubig iyon sa loob pero maganda ang pagkaka-landscape. Parang isang kagubatan sa loob ng bahay nito. May mga rock formation at iba't ibang halaman. May mist din na nanggagaling sa may gilid kaya nagmumukhang may fog ang loob noon. Ang sarap lang pagmasdan, nakaka-relax. Grabe, iba talaga ang mga mayayaman, kayang dalhin ang Jungle Book sa bahay nila. Ahas, sigaw niya nang makita ang isang ahas sa loob ng aquarium. Hindi iyon kalakihan, ngunit ibang klase itong ahas kung ikukumpara sa mga ahas sa bukid na nakikita niya. Napahawak siya sa kanyang dibdib at pilit pinakalma ang sarili, dahil sa gulat. Hindi naman siguro ito makakalabas hindi ba? Tanong niya, at tinignan ang aquarium at wala naman pwedeng labasan ito. Mew! Rinig ning tunog ng pusa na lumingkis sa paa niya.
Nagulat pa siya dahil akala niya ay ahas iyon, lalo pa at kakaiba ang kulay nito. Parang coat kasi ng ahas ang disenyo ng balahibo nito. Pero nakakita na siya ng ganitong pusa sa Facebook, kaya naman ay hindi na siya masyadong nagpanik. Hey! Ang cute mo naman, Anya. Mew. Mew, sabi pang ingaw ng pusa, kaya naman ay lumuhod siya para ipet ito. Gutom ka ba? Tara pakainin kita, Anya, at tumayo, upang magpunta sa kusina. Pero bago pa man niya hanapin ang kainan nito ay nakita niya na iyon. Isa iyong automatic feeder, kaya hindi na niya kailangan lagyan ng pagkain iyon. Oh, may food ka naman pala Anya pa sa pusa at hinimas iyon. Pagkatapos ay umalis na ito at nagpunta sa puno na nasa gilid ng sala at doon naglaro. Ang ganda ng bahay ni Sir, no wonder kung bakit laging fresh iyon kapag pumapasok. Ang ganda at ang komportable ng bahay niya Sana all. O siya, makapaglinis na nga, muli niyang iginala ang kanyang paligid sa silid. Parang wala naman akong lilinisin na, maayos naman ang bahay niya, Anya pa at naisipan na magpunta sa itaas. Pagkarating sa itaas ay nakita niya na halos wala na rin aayusin. Maayos naman ang bahay, ngunit talagang maselan ang kanyang boss pagdating sa paligid nito, kaya naman ay masinuri niya ang bahay nito. Napansin niya nga ang mga alikabok na nasa gilid-gilid. Mga dumi na nasa ilalim ng mga kagamitan at mga rog na mukhang hindi nilinis ng cleaning service na na-hire nito nung una. Kaya naman pala pinapalinis niya ulit. Siguro ay simulan ko muna rito sa itaas pababa ng bahay para mas madali. Sinimulan na niya nalinisan ang pangalawang palapag. Sa receiving area sa labas, sa reading room nito na isang home office rin at ang drawer nito sa pangalawang palapag. Ang kwarto na laman nito ang kanyang hindi nalilinisan sa ikalawang palapag kaya naman ay iyon ang kanyang pinuntahan. Binuksan niya ang silid at pagkabukas noon ay ang amoy ng Boss Raven niya ang kanyang nadatnan. Napangiti siya, amoy baby powder na pinaghalong amoy perfume na mamahalin. Iginala niya ang kanyang tingin sa paligid, hindi masyadong magulo ang silid nito, ngunit may mga ligpitin. Marahil ay nang nag-impact ito para sa out of the country niya, ay hindi na nito nailigpit pa ang ilan sa mga damit na nagkalat. Dinampot niya iyon, isa-isa hanggang sa may pumukaw sa kanyang pansin. Color pink iyon na lace, mukhang lace underwear. Kaya naman ay dinampot niya iyon gamit ang dalawa niyang daliri na tila diring-diri. Aba mamaya gamit na ito Napakunot ang noo niya, teka. Sa girlfriend ba ito ni boss? Tanong niya, ngunit agad siyang napangiti ng may maalala. Or kay boss, lumapad ang kanyang ngiti at dinampot pa ang isang lace bra na color pink sa sahig. Taray naman ni Sir Raven. Buti pa siya ay may panty at bra na ganito. Haha yung akin son lang sambit niya pa at itinupi iyon. Habang inaayos niya pa ang ilan sa mga damit na nagkalat, ay hindi niya maiwasan na mapangiti at maimagin ang Boss Raven niya na nagsusuot ng mga ganitong damit. Nakikita niya sa kanyang isipan na nakadamit ito na pangbabae. Pero kahit na ganoon ay masaya siya para sa kanyang boss. Naisip niya na kailan kaya ito maglaladlad? Masaya ako at tanggap kung ano man ang kasarian ni Boss Raven. Basta kung saan siya masaya ay susuportanhan ko siya.